Okay, magandang hapon, class. Magandang hapon po. Binibining ko ha. Okay, batid kong nakapanalangin na tayo kanina, di ba? Kaya, huwag na tayong manalangin. Kaya sa ating klase kasi nakapanalangin na kasi tayo. Maka, okay. Okay. Bago yan ay magbabalik-aral muna tayo. So ano nga ba ang itinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Okay, Reyla? Tinalakay natin ang tungkol sa paggawa ng investigative report at documentary report. Sige. Ano nga ba iyon, Reyla? Ano nga ba ang investigative report? O sige, si ano naman? Si Michelle. Si Michelle. Kahit konti lang mga kaalaman mo. Ang investigative, base po sa aking kaunawaan sa ulan ni po, ang investigative report po ay sa dokumentaryo. Ito po yung mga balitan kung saan ay naipapakita doon kung ano pa ang mga nangyayari sa lokal na individual na mga issue. Okay, tama si Michelle, di ba? Ngayon, bago tayo dumako sa paksa o bago paksa natin aralin ngayong araw, ay nais kong tumayo ang lahat kasi kapit ko parang inaantok, lalo na sa Jocelyn. Sige, tumayo ang lahat ay may panimulang gawain tayo. Okay, tayo na, sige. Mabigat pa ang inyong mga sampot dyan. Sige, tayo na. Hindi makanuha. Bisita, tumayo. Okay, inaayayaan ko si Regina pumunta dito sa harap. Dito, leader. Ikaw ang magiging leader natin ngayong araw. Huwag ka talala sa pag-try. May papremyo ka naman. Isa dito. Okay. So ngayon, sasayaw tayo ng pamelawan. Alam niyo ba yun? Hindi. Alam nila. Okay, sasayaw tayo ng pamelawan at kung hihinto si Regine sa pagsayaw, kung sino ang unang makakaupo ay siyang sasagot sa ating gawain ngayon. Kung sino, like, hihinto siya sa pagsayaw. Sino unang maupo, like, unang makaupo, siya ang sasagot. Sige. 1, 2, 3, go. Pamela 1. Pamela. Sabayan mo siya. Pamela 2. Pamela 2. Pamela 3. Mag-stop na siya. Okay, Rhea. Ano nga ba ito, Rhea? TV station. Okay, dahil dyan may bingo ka mamaya. Sige. Ulit. Pamela 1. Ito. 1, 2, 3, go. Pamela 1. Pamela 1. Pamela 2. Okay, tama si Jerlyn. Okay, radyo. Okay, hindi naman. So, Pamela 2. Pamela 2. Pamela 3. Pamela 3. Pamela 4. Magiging talakaya ngayong araw. Okay, Sarah? Pagsasaling papawin ng balita. Dahil dyan may bingo ka mamaya. Tama. Ito ay ang pagsasaling papawid ng balita. So bago yan ay may alitungtungin muna tayo sa ating klase. Una ay makinig sa guro kapag nagsasalita. Nauunawaan ang ka sa likuran na makinig sa guro. Isilda?
audio, audio-visual tulad ng radio, television, or internet live streams. Okay, ito ang pagsasaimpapawid ng balita. Katulad na lamang sa TV na kapag nakakakita tayo ng mga news, ito ay tinatawag natin pagsasaimpapawid na balita. Halimbawa na lang sa radyo na may mga news, ito ay halimbawa rin ng pagsasaimpapawid ng balita. Ngayon ay layunin nitong magbigay ng mabilis, tama at malinaw na impormasyon sa publiko. Bakit nga ba mabilis? Halimbawa na lamang kapag may aksidente sa daan, dapat mabilis mong na ipapalabas ang balita upang malaman ng mga kamag-anak na aksidente na ang kanilang kamag-anak ay na-aksidente pala. Para malaman nila ang impormasyon kung saan na-aksidente ang kanilang kamag-anak. At tama, di ba kinakailangan na tama ang ating ibabalita upang hindi malito o upang maniwala sa atin ang mga tagapakinig o mga tagapanood. At ang malinaw na impormasyon, katulad na lang ito na tama, dapat malinaw ang impormasyon na iyong ibabalita para maunawaan at hindi malito ang mga tagapakinig at mga tagapanood. Ang pangalawang layunin ay maghatid ng aktwal na mga kaganapan sa paraang madaling maintindihan ng nakararami. So, kinakailangan direct to the point ang iyong pagbabalita. Hindi yung paligoy-ligoy ang iyong mga impormasyon, kung kaya't nalilito na ang mga tagapakinig o mga tagapanood. Ngayon, narito ang mga uri ng pagsasaimpapawid na balita. Una ay balitang pambalitaan o straight news broadcast. Pangalawa ay balitang pampalabasan o sports news broadcast. Pangatlo ay balitang pangkaliwat, ang entertainment news broadcast. Ang pangapat ay balitang pampanahon o weather report broadcast. At ang panglima ay balitang pang-emerhensya o breaking news broadcast. So, uunahin natin ang balitang pambalitaan. So, ano nga ba ito? Pakibasa nga, JR. Balitang pampalitaan, straight news broadcast, pagpapakita ng direkta at walang maniligoy, karaniwan sa morning news o evening news. Halimbawa, ngayong araw, pinatupawad ang suspension ng klase sa buong Luzon dahil sa bagyong Nina. Okay, ito ang balitang pambalitaan. Katulad na lamang ng sa ABS-CBN yung umagang kay ganda, di ba? Iyon ay ang halimbawa ng balitang pambalitaan o straight news broadcast. Ito ay nag-uulat ng sa umaga o karaniwan sa morning news o evening news. Ang evening news ay ang TV Patrol News. Ang pangalawa naman ay balitang pampalakasan o sports news broadcast sa Ingles. Nagbibigay ulat sa mga kaganapan sa larangan ng sports. May excitement o energy sa pagbabalita. Halimbawa na lamang, tinanghal ng kampyon ang kapunahan ng LPU Pirates matapos ang isang digdigang labanan kontra San Beda Red Lions. Kapag ikaw ay nagbabalita ng mga sports, kailangan hindi ka matamlay, kailangan may hair o may energy ka sa pagbabalita. Hindi yung kapag ikaw nagbabalita, hindi, parang ang iyong mga tagapanood ay hindi nagagalak na ikaw ay nagbabalita sapagkat nasisiyahan sila sa news sa tagapagbalita. Hindi naman sila nasisiyahan sapagkat matamlay ang tagapagbalita. So, sinasabi na kapag balitang pampalakasan o sports news broadcast, ito ay may excitement o energy. At ito ay nagpapabalita ng mga sports. Ang pangatlo ay ang balitang pangkaliwat o entertainment news broadcast sa Ingles. So, tumatakbo sa showbiz, pelikula, musika at celebrity news. Karaniwang mas magaan ang tono. So sa halimbawa sa sports is may energy, dito ay mas magaan ang kanyang tono sa pagbabalita. Katulad na lamang ng mga newscaster sa ABS TV Patrol. Sino nga ba yun? Si Gretchen Pulido, di ba? Kapag siya ay newscaster, ang kanyang tono ay magaan lamang. Di ba? Kilala niyo ba si Gretchen?